Okay, muli, good morning sa ating mga boss dyan. Ngayong umagang ito, Carla, pag-usapan muli natin itong peace and order. Hindi naman dito sa Metro Manila, kundi sa ibang mga probinsya gaya ng Ilocos. Makakapanayan po natin ngayong umaga si Police Senior Superintendent Antonio Mendoza Jr., OIC ng Ilocos Norte, Police Provincial Office. Sir, magandang umaga at welcome po sa Good Morning, Boss. Good morning. Good morning, Audrey and Carla. Good morning sa lahat. Alam niyo po, sir, maugong yung kriminalidad ngayon dito sa Metro Manila. Kamusta naman po sa Region 1? Bali, maganda po ang peace and order situation po natin sa Region 1, particularly sa Ilocos Norte. Actually, nung last State of the Province Address ng Honorable Governor Amy Marcos, sinabi niya na talagang ready for development ng Ilocos Norte at kinoconsider niya na papunta na tayo ang Ilocos Norte bilang the best little province in the Philippines. Wow. So siguro, sir, i-compare natin yung crime rate from 2013 to 2014. Nag-increase po ba o nag-decrease? Bali, yung latest crime statistics natin, nag-decrease po ng about 30% ang crime po doon sa province po, ma'am. Pero how about, sir, minsan kasi may mga nahuhuli, no? yung mga nare-resolvang kaso, tumataas din po ba yung percentage nito? Ayun, yun ang maganda kasi talagang yan ang programa po ni Director General Alan Lamadrid Purisima na i-reduce namin ng 50% at saka mag-improve yung crime solution efficiency natin, saka crime clearance efficiency. Crime clearance yung may file natin yung mga kaso, crime solution yung makahuli pa po tayo. So far, nag-increase na mga 10% ang crime solution saka crime clearance efficiency ng Ilocos Norte po. So sir, baka may mga nanonood ngayon na mga opisyal din ng PNP. Ano po ba yung mga tip ninyo? Ano pong ginagawa niya para mababa yung crime rate sa lugar niyo? Bali, under General Roman Felix ng Police Regional Office 1, 5-point priority action plan. Yung una po ay talagang strong police presence na dapat po ay hindi lamang nakikita, hindi lang visible. Kailangan nararamdaman, felt ang police. So meron kaming checkpoint. Minimum po 3 checkpoints a day yung mga stations. Umaga, tanghali, gabi. Minsan po madaling araw nagche-checkpoint pa rin. May pakita lang natin na may pulis na handang magserbisyo 24 hours a day, 7 days a week. Yung mga hindi po naka-uniforme ng mga pulis, may mga pinapakalat din po ba kayong ganun? Ay, meron po. Yan po ang tinatawag natin ng mga intelligence. At ang maganda po ngayon, yung intelligence natin ay may mga partners na members ng community. Meron tayong barangay peacekeeping action teams. Meron po yung barangay information network natin na makatulong ng kapulisan sa pagsugpo ng krimen po. Ano pong ginagawa ng kapulisan ngayon sa Region 1 patungkol naman sa mga drug-related cases? Drug-related, yan nga. Ang una po ay alamin sino sila. So mataas po ang intelligence operations po natin. Pag nalaman po sa tulong po ng other members of the criminal justice system, yung mga courts at mga prosecutors, nakaka-apply po kami ng search warrant. Actually, last month, malaki po yung nakuha natin sa Sambour doon sa Lawag, na nakita natin na meron pa rin po talagang illegal drugs, pero ginagawa natin, sabi ni Governor Amy Marcos, simulan natin sa mga bunga na mabababa. Yes. Later on, pa isang sachet, 2 sachet, pero later on, malapit-lapit na mga halos kalahating kilo po yung nakuha. Pero sir, bukod po dito sa mga illegal drugs or sa mga nahuhuli niyo po about related sa drugs, ano-ano pa po ba yung mga usual na krimen sa Region 1? Meron naman po yung paisa-isa, may illegal fishing, siyempre coastal po yan. So ginagawan po naman natin ng Coastal Watch. Meron naman po kaunti yung paisa-isa pong mga shooting incidents. Yung po yung ating sinosolve kasi lalong ginagamitan din po ng motorcycle riding criminals. So ang ginagawa natin, magpapalabas po yung provincial government. Meron po tayong Provincial Anti-Private Armed Groups and Other Organized Crime Council under the Office of the Provincial Governor na talagang tumitingin po, may suporta po ang kapulisan natin from the provincial government po. Okay, nabanggit niyo na po yung mga mangingisda. Naalala ko mga 2 weeks ago, apektado ang Region 1 ng dumaan at bagyong Mario. No? Ano po yung naitulong ng mga kawaninang mga policemen natin dyan sa Region 1? Ay, yun po ang maganda kasi yung usually po ay kami po yung tumutulong first responders. So, ang una po ay sinabihan natin sila, maglikas na po kayo. Sa tulong po ng PNP at saka mga barangay officials, lumikas po yung iba. So, merong mga lumikas po doon. Pero may mga communities din po na talagang ayaw iwan. Kasi may nandun po yung mga animals nila.
ang mga ari-arian nila. So sinabi ko, under the PNP, meron tayong policing during disasters. So sabi ko, pumunta po kayo, lumikas kayo, mas importante ang buhay nyo. Pero yung mga ari-arian nyo na iwan ay babantayan po namin. So sabi ko, patrolyahan natin, lalo na yung mga madaling araw, pinapatrolyahan po ng kapulisan. Alam mo siguro pag kunyari nag-evacuate talaga, misala sa probinsya, siguro dapat meron na din programa na isama yung mga animals or yung mga pets nila. Kasi usually talaga, di ba sa Mayon din, yan din yung naging problema Minsan nila. kasi ang dami. Ang dami. Isipin mo naman yung napakaraming baka. Yun lang yung naging problema. Pero yun nga, katulad sa May Albay region, nagkakaroon sila ng problema ngayon dahil may mga reports ng looting. Pero kung sa Region 1 nagagawa nilang bantayan yung mga ari-arian ng mga residenteng pumunta muna sa mga evacuation centers, siguro possible din na magawa ito sa ibang lugar. Right. Pero sir, dito sa Metro Manila, may mga ginagawa pong programa ang Philippine National Police gaya ng medyo reachable kagad ang mga kapulisan. Meron text, may internet, may gumagamit ng mga CCTV cameras. Sa inyo po ba, sa kapulisan sa Region 1, paano po ba naaabot ng mga Ilocano yung kanilang mga policemen? Inopen din po namin yung text system. Di po ba yung ang text 2920 na nandito sa Camp Crame, naabot din po ng mga taga Ilocos Norte, sabay balik sa atin. So yung text 2920 talagang alam ng mga taga Ilocos. Yung ating lahat ng police station, sinabi ko na maglagay po ng mga signboard kung paano sila makontak. Bali, madali po, halos lahat ng nangyayari sa kapulisan ay napaparating po sa atin. Okay, may billboard, tapos nandun yung cellphone. Yes. Hindi na kailangan mabigay ng calling cards. Okay. So ito naman, Audrey, kilala kasi syempre talaga for me, Ilocos talaga is one of the most beautiful province in the country. So, ano po ba yung contribution ng mga kapulisan sa Ilocos to, para po ma-preserve ninyo yung ganda ng Ilocos? Ano po yung ginagawa nyo? Syempre, di ba, yung iba dyan medyo nagkakalat. Kayo po ba, may part din po ba kayo sa pagpa-preserve ng kagandahan ng Ilocos? Ay, opo, bali sa amin po ay more on area security. So, meron tayong tourist police, tourist cap na talagang meron pa tayong pa-training. Sabi nga ni Madam Governor is, dapat yung mga tourist police natin talagang pang-artistahin din. Yung parang mga physically fit, talagang... Artistahin naman kayo sa... Oo, sir, artistahin naman po. So, yun po yung kuha natin na continuous training para hindi lang po yung environment ang maproteksyonan po natin, pati po yung lahat ng tourist. Kasi talagang tumas din po ang arrivals po ng mga visitors and tourists sa province po. So, ibig sabihin, sir, nagdadagdig din kayo ng mga police tourists tuwing panahon ng bakasyon o yung mga sembre kung saan talagang dami magaganda kasing tourist destination sa Pagudpod, sa Ilocos Norte, di ba? Nagdadagdag po ba kayo ng mga tourist police? Opo, bali pag during ganun na ng mga summer, meron tayong mga tourist desk na talagang along the highways talagang nakabantay po tayo. At yung mga tourist destinations po, dinadagdagan natin. Kasi at one point, talagang nagkakabuhol ng traffic. So we consider traffic control and direction. Meron naman po yung parang during mga concerts. Kasi may mga concerts po. Maraming mga grupo na pumupunta activities na talagang area security, may mga security for mga tao pinoproteksyonan natin. Hindi pa ako, Carla, nakabisita sa Ilocos, kaya... Welcome po kayo dun, sir. Welcome po kayo. Sobrang maganda. Mukhang dahil in-assure tayo ng security ni Sir, mukhang masarap pumunta dyan dahil Sige po. ang daming tourist destination, gaya nga ng Pagudpod, yung mga beaches, white sand beaches dyan. Mga church dyan. Marami dyan. Pero sir, kamusta naman ang ugnayan ng PNP Region 1 sa LGUs? LGUs, yung nga po, yung sinabi ko po na yung provincial government ng Ilocos Norte, talagang may inilaan na po na support para sa Ilocos Norte Police na minamanage na lang po natin na tuwing kailangan natin ng support, financial, logistical, talagang tumutulong provincial government. Sa municipal police station naman po yung mga mayors talagang aktibo. Kung sabi nga, kung mahina-hina yung chief of police, tinatawagan ako kaagad, sinasabi, baka merong magagaling dyan. Talagang naghahanap sila ng excellent and professional officers na maging chiefs of police doon sa mga bayan-bayan po doon. Alam mo sir, nationwide may kakulangan tayo sa ratio ng police sa population. Sa Region 1 po? Bali yung latest po natin, 1:700. So, nangangailangan po tayo kasi kailangan po 1:500. Yung ratio, 1 police officer to 500 member of the community. So, yun nga, nagre-request pa kami kung may madagdag pa po sa atin. So, patuloy po yung recruitment even sa Region 1? Yes po, opo. Bali, panay naman po ang padala ng mga bagong PO1 po sa probinsya po.
Ayun. Okay, sir. Baka may mensahe po kayo sa mga kababayan nyo dyan sa may Region 1 na kaugnay sa security. Wala po, Ilocos kasi doon, mga Ilocano. Ang Ilocos Norte Police Provincial Office at saka Police Regional Office 1 handang tumulong to serve and protect the people 24 hours a day, 7 days a week. Ayun, maraming salamat. Sana Audrey, na-convince ka ni sir na talaga namang secured ka. Hindi, magyayayaan ako ng barkada, pupunta doon. Napakaganda dyan sa Ilocos. Sa Ilocos. Maraming salamat. Nakapanayan po natin dito sa umagang talakayan ng Good Morning Boss, si Police Senior Superintendent Antonio Mendoza Jr., OIC ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Thank you, sir. Thank you so much.